Nakita nga natin sa nakaraang kabanata ang unang meet-up nila Sakamoto at Shin, kung saan hinahanap ni Sakamoto ang lalaki na nagngangalang Tasuku Ando na coincidentally naman ay ang long lost father din pala ni Shin na matagal niya nang hinahanap. Magkakasundo kaya ang dalawa na magtulungan upang gamitin ang kaalaman at abilidad ng isa't isa para sa kanilang connected na layunin? Ano-anong mga pagsubok kaya ang kanilang kakaharapin? Tara na't alamin natin. Ipagpapatuloy natin ang kwento sa chapter 197 na pinamagatang Seatbelt. Dito, patuloy ang pangungulit ni Shin sa pagsama sa misyon ni Sakamoto, kung saan sinabi ni Sakamoto sa kanya na magiging sagabal lang siya kung isasama siya nito. Kumontra naman si Shin at sinabi na gamit ang kanyang ESP, mahanap niya agad si Ando. Pinointo rin ni Sakamoto na target niya yung si Ando at tinanong kung inahabol din ba yon ni Shin. Napatahimik dito si Shin at napaisip na mas okay na yatang sabihin niya dito yung pake niya dahil malalaman at malalaman din naman niya yun. Matapos mag-isip-isip, sinabi niya na kay Sakamoto na tatay niya yung si Ando at ilang taon niya na yung inahanap. Tila walang naging reaksyon si Sakamoto sa kanyang sinabi at lang ito at nagsindi lang ng sigarilyo kaya napatameme si Shin doon. Sumunod nun ay sinigawan na niya si Sakamoto na dalhin siya nito at makakatulong naman siya. Kung posible din daw ay wag nitong patayin yung tatay niya. Tinanong naman siya ni Sakamoto kung ilang taon na siya, kung saan sumagot siya na 13. Nang malaman yun ni Sakamoto ay nagkomento ito na mukhang kaya niya nang mamuhay ng mag-isa, kaya napatamay doon si Shin at napaisip na ang harsh naman ito. Naiirita niyang tinanong kung hindi ba na-feel bad si Sakamoto sa kanya dahil inabandon na siya ng kanyang tatay nung bata pa lang siya at halos mag-isa lang daw siyang namuhay all this time. Sumagot naman si Sakamoto na may nonchalant na atake na oo nga naman, na nagpatameme na naman ulit kay Shin. Gayon pa man daw ika ni Sakamoto, kung siya lang daw yung tatanungin ay hindi niya nahahanapin ang isang magulang na nang iwan sa kanya na para bang sino bang may pakialam dun. Napaisip muli si Shin at nirason sa kanyang isipan na madali yung sabihin para kay Sakamoto dahil malakas ito. Sumunod nun, sinabi niya sa kanyang sarili na marahil ang tanging tao lang na makakaintindi sa kanya ay ang kanyang tatay. Bigla naman siyang may narinig na thought ng isa sa mga tao sa paligid na nagkasabi na sobrang slave driver ni Ando na nagpakuha ng kanyang atensyon. Nagmasid-masid siya kung saan ito nanggagaling at nakita niya ang isang middle-aged man na nakasuit and tie at naiirita ito dahil bigla-bigla na lang daw si Ando na gusto nun ng ticket sa isang cruise at hindi daw ito makapaniwala na out na iyon agad dahil lang may tiga JAA hitman na humahabol doon. Pinagtagpi-tagpi ni Shin yung mga narinig niyang salita at nadidus na malamang yung tatay niya yung tinutukoy ng lalaking yun. Napansin naman siya ni Sakamoto na nakatitig sa lalaking yun kaya napatanong ito kung konektado ba yun kay Ando. Sumagot siya na hindi niya alam habang iniisip na paano yun nalaman ni Sakamoto. Ipinaliwanag ni Sakamoto sa kanya na yung ekspresyon niya habang pinagmamasdan yung lalaki, yung pawis, paghinga, tensyon sa katawan ay nag-i-indicate daw na meron siyang tinatago na importanteng bagay na nagpagulat sa kanya. Sumunod nun ay napagdisyo na niyang tumakbo at isinigaw kay Sakamoto na dapat nakipag-team up na ito nung may chance pa siya at ngayon ay hindi niya na daw sasabihin ng kahit ano dito habang tinatawag itong jerk face. Dahil dito itinapon ni Sakamoto yung sigarilyo niya at tinanong si Shin kung sa tingin ba nito ay makakatakas ito sa kanya. Sinimulang habulin ni Sakamoto si Shin kung saan habang naghahabulan sila ay nakuha nila ang atensyon ng isang matandang tindera na nagkomento na ang sigla nila. Paglampas ni Shin sa tindera ay sinabihan niya iyon na sobrang gutom ng lalaking nasa likod niya. Napakomento si Sakamoto sa isip niya na ang pretty good mover para sa isang bata yung ginawa doon ni Shin. Dahil naman sa sinabi ni Shin sa tindera ay tinanong siya noon kung gusto ba niya subukan ng melon nito. Iniwasan ito ni Sakamoto at sinabi na pas muna siya pero hindi siya hinayaan ng tindera at mabilis yung humarang sa kanya habang nagkokomento na alam nitong gutom siya. Nginudgod nito yung melon sa bibig ni Sakamoto habang sinasabi na dapat kumain ng mga bata kapag binibigyan ng mga ito. Wala nang nagawa doon si Sakamoto at kinain na lang yung isinubo sa kanya at sa kasamaang palad, nagsimula din siyang habulin ng iba pang mga tao doon dahil sinabihan ni Shin ng mga ito na kinakailangan niya ng masahe. Sinubukan siyang pigilan ng mga ito sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang damit at wag daw siyang mahiya. Mahina daw yung business ng mga ito ngayon, sabi ng isang lalaki, kaya inutos nito sa mga kasama niya na wag daw nila siyang hahayaang makatakas. Dahil dito ay napilitan siyang hubarin ang kanyang suit at necktie para makawala. Habang tumatakbo ay meron siyang nakita na convertible na nagpakuha ng kanyang atensyon. Bigla namang lumipat ang eksena kay Shin at habang sinusundan niya yung middle-aged man, napunta sila sa isang pier.
Namangha siya dito at lumalabas na dahil iyon sa laki ng ship na sasakyan ng lalaki kung saan napatanong din siya kung saan kaya siya dinala ng lalaking ito. Para makapasok, ninakaw niya yung ticket ng lalaking sinusundan niya. Kaya nagpanik yung lalaki doon habang sinasabihan nito ng tauhan ng ship na aalis na yun. Pagpasok ni Shin ay napaisip siya agad na sigurado nandito yung tatay niya. At dahil ang ganda ng lugar, naisip niya din kung okay lang bang mag-board ng ganito yung suot niya. Napatingin naman siya sa isang grupo na may 4 na magkakasama na mukhang may pinapagalitan na isang tauhan at nang tanungin ng isang lalaki dito yung isa pa na kung ano yung desisyon nito at tawagin nitong Ando, nanlaki ang mga mata ni Shin at napakomento na nahanap niya na daw yun. Pinagmasdan niyang maigi yung lalaki habang iniisip na kung ayun na ba talaga yung tatay niya. Inisip niya din dito kung ano ba yung dapat niyang sabihin doon kagaya ng long time no see ba o naaalala ba siya nito o bakit siya nito inabandona. Bigla namang kumasa si Ando dito at kitang-kita ni Shin ang walang awang pagbaril nito sa lalaking nakaluhod. Matapos yun ay sinabi ni Ando sa mga kasama niya na nahanap na siya agad ng isang floater kaya mas maigi na daw na umalis na agad sa bansang ito. Nanginig sa takot si Shin nang makita niya yun at nagtaka kung ano yung nangyari. Litong-lito siya kung bakit pinatay ng tatay niya yung lalaki kanina at habang nag-i-space out pa, nag-meet ang mata nilang dalawa. Bigla namang dumating doon yung middle-aged man na ninakawan niya ng ticket at galit siya nung hinedlak habang tinututukan ng baril. Habang tinatanong siya ng lalaki na bakit niya iyon ginawa at sinasabi na patay siya ngayon, pinagmasdan siyang maigi ni Ando. Nang tatawagin na ni Shin itong si Ando na dad, tinalikuran siya nito at nagsimula ng maglakad papalayo. Pinuint ng isa sa mga kasama noon na tinitigan siya nito at tinanong kung anak ba ni Ando si Shin kung saan sinabi ni Ando na wala siyang anak. At agad na inutos na ihagis din yung batang iyon sa dagat. Nabigla si Shin doon at napaisip kung seryoso ba ito at unti-unti siyang binalot ng galit. Habang nangyayari yun, bumalik naman tayo kay Sakamoto na ngayon ay minamaneho na yung convertible kanina habang patuloy ang paghabol sa kanya ng tindera at mga masahista. Pagkarating niya naman sa isang bridge, napansin niya yung ship na dumadaan sa ilalim nun. Nang titigan niya itong maigi ay nakita niya si Shin na nalalaglag galing sa deck. Agad naman siyang kumilos at pabilis na pinaliko ang kanyang sasakyan at pinatalon galing sa bridge nang walang pag-aalinlangan. Sa sitwasyon naman ni Shin, habang nalalaglag ito ay tinanggap niya na ang kanyang katapusan at inisip na lang na in the end, talagang mag-isa lang siya. Gayunpaman, sa di niya inaasahan ay dumating dun si Sakamoto at lumanding siya sa mismong passenger seat ng convertible. Pagka-landing niya dun ay agad din siyang nilagyan ni Sakamoto ng seatbelt for safety. Sumunod nun, nag-crash sila sa may gilid ng ship at napasok sila sa isa sa mga kwarto dun. Kita ang pagkagulat sa mukha ni Shin sa lahat ng nangyari at di nagtagal ay napatanong ito kung niligtas ba siya dito ni Sakamoto. Nagtaka naman dun si Sakamoto at sinabi sa kanyang isipan na kinakailangan niya lang daw ng weight kanina sa may passenger side dahil lang unbalanced daw ng paglipad ng kotse na yun. Dahil doon ay nagalit sa kanya si Shin at isinigaw na isa siyang jerk at hindi daw siya makapaniwala na muntik na siyang mamove dun. Pagkatapos nun, ikinasa na ni Sakamoto ang kanyang pistol at seryoso nitong sinabi na patay na nila ang kanyang dad kung saan nawiwindang na sinabi ni Shin na hindi niya iyon kailangang sabihin out loud. At ayun na nga, mukhang magkakaroon ng matinding bakbakan sa susunod na kabanata ah. Grabe no, sarili mong tatay tinataboy ka lang ng ganun. Lungkot ng buhay ni Shin. Oh well, ngayon naman nandyan na ang bago niyang pamilya na si Sakamoto. Abangan na lang natin ang mangyayari sa kung itong ito sa susunod na chapter.